Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa ating unified worship service. Salamat sa Panginoon sapagkat muli andito tayo upang mag-aral ng kanyang makapangyarihang banal na salita. Ako po ay natutuwa dahil sa minsan pa binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na muli mag-gather upang magpalakasan at ibigay sa Lord ang papuri at pasasalamat. Ang ating pong text mga kapatid ay nandito po sa John chapter 6. It's all about the feeding of the 5,000. Sabi nga po rito sa verse 6, sometime after verse 1, chapter 6 verse 1, sometimes after this Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the miracles and signs he had performed unto the sick. In verse 3, then Jesus went up on a mountainside, sat down with his disciples. Then the Jewish Passover feast was near. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread of these people, for these people to eat? He asked this only to test him, because he already had in mind what was going to do. Philip answered unto him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples and Simon Peter's brother spoke up, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? In verse 10, Jesus said, have the people sit down. And then there was plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. Verse 13, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves and left over by those who had eaten. Verse 14, after the people saw that the miracles sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. And verse 15, Jesus knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo muna ay mag-pray. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa lahat ng aming mga kamalian, mga pagkakasala na aming nagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na ito at hayaan niyo po na linisin niyo po kaming lahat ng makapangyarihang dugo. At we pray also, Father God, for the cleansing and the purification. Thank you, Jesus Christ. And bless your people as they listen to your word. We pray in Jesus Christ's name. Amen. So mga kapatid, ito pong si John the Beloved, siya po ay kamag-anak po ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, sabi ng ilang mga theologians, kahit yung ISBE, yung International Standard Bible Encyclopedia, na itong si John the Beloved ay pinsang buo ni Jesus Christ, sa bunsong kapatid ni Salome at ni Elizabeth. So, yun po si John the Beloved, mga kapatid. So, si John the Baptist naman ay pinsan din ni Jesus Christ kay Elizabeth. So, tatlong J, no? John the Baptist, Jesus Christ, and John the Beloved. So, this letter was
written upon the request of the believers during the first century. Ang sabi na kay John, that John should write a book with regards to the deity of the Lord Jesus Christ, kasi rampant na ang paniniwala noon na si Jesus Christ ay hindi man dapat sambahin kasi tao lang. Kasi sa John chapter 1 pa lang ay binumba na niya ng Word of God ang mga believers. Patunay na si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Kaya nga itong aklat nito mga kapatid ay, when we read this book, the statement of John is very theological, and also it includes miracles. Ang mga miracles dito na nakasulat, piling-pili mga kapatid. At nagpapatunay talaga na si Jesus Christ ay Diyos. Kaya dito pa lang, sa John chapter 1, mga kapatid, ay pinakilala na talaga na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Sabi ng John chapter 1, verse 14, the Word became flesh, dwelt among us, we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya chapter 2, mga kapatid, ayan, ang wedding of Cana, wedding in Cana of Galilee, where Jesus Christ was invited together with His 12 disciples. And sabi nga ron, nawalan sila ng alak. Sabi ni Mary, anak, naubusan ng alak. Sabi ni Jesus Christ, anong pakialam ko sa iyo, babae? My time has not yet come. What have I to do with the woman? My hour has not yet come. But later, nag-perform pa rin si Jesus Christ ng miracle, mga kapatid, at nagkaroon nga po ng magandang pag-iinuman ang mga naroon due to the fact that Jesus Christ has performed miracles sa wedding na yon. So, that's chapter 2. Chapter 3, na-encounter si Nicodemus. Chapter 4, again, another miracle. Yung son of the nobleman was also healed. The same hour, nung sinabi ni Jesus Christ, your son lives, mga kapatid, ay gumaling ang taong yon. Chapter 5, nagkaroon din ng miracle si Jesus Christ dyan, yung hindi makakalakad ng 38 years, lumpo. Ayan, pinalakad ng ating Panginoon. So dito, sa chapter 6, mga kapatid, dito na po ang isa sa pinakamatinding miracles ni Jesus Christ. Sa John chapter 6. Why? Sabi nga sa verse 1, sometime after this Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And verse 2, a great crowd of people followed Him because they saw the miraculous signs He had performed unto the sea. So dito makikita natin na si Jesus Christ, mga kapatid, was followed by multitude of people. Napakadaming mga taong sumunod kay Jesus Christ. Ano po ang reason why these people are following Jesus? Nagsisiksikan sila. Kahit saan si Jesus, pinupuntahan si Jesus Christ. Nakahanda silang magutom. Kahit ilang araw, mapakinggan lang si Jesus. Ang sabi sa verse 2, ang reason kung bakit sila talaga ay sumunod kay Jesus Christ, dahil nakita nila ang miracles. They have seen the miracles that Jesus has done unto them. Kaya, ang tao, pag nakakita ng miracles, mga kapatid, talagang mapapaniwala yan. Kahit naman dito sa ating bansa, kapag nakakakita ka ng miracles, ay talagang grabe ang himala at ang pagdumog na napakaraming tao. Kasi gusto nga nilang gumaling. At believe sila talaga kay Jesus Christ. Imagine, yung lumpo, hindi makalakad ng 38 years, lumpo for 38 years, walang pumapansin, pinagaling ni Jesus Christ. On the spot, pinagaling yung son of the nobleman. At marami pa mga himala ginawa ni Jesus Christ. So, binubuntutan siya ng napakaraming tao. Kaya, habang nandun yung napakaraming tao na yon sa lugar ng Tiberias, mga kapatid, sa Sea of Galilee, si Jesus Christ ay umakyat sa bundok. Umakyat siya. Hindi kalayuan doon sa dagat. Habang siya nasa bundok, mga kapatid, nakaupo,
kasama ang mga alagad. Sobrang daming mga tao. Ang sabi nga ay 5,000 men. 5,000 men. Not including women and children. Ang na-count lamang po ang mga kalalakihan. So, habang nandun, inobserbahan ni Jesus yung mga tao. Ang sabi ni Jesus Christ kay Philip, marahil sabi ni Jesus Christ, Philip, halika. Saan tayo kukuha ng tinapay? Saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para mapakain ang mga tao yan? Sobrang dami. Ang sabi ni Philip sa translation dito mga kapatid sa King James, ang translation doon ay sabi 200 worth of denarii of bread is not sufficient. Pero dito in-interpret ni NIV mga kapatid, sabi rito ni Philip answered sa verse 7, Philip answered unto Jesus Christ, 8 months. 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. So, imagine, 8 months' wages, equivalent na sinabi ni King James na 200 denarii worth of bread or loaves is not sufficient. Kaya, sabi ng NIV, 8 months sahod, hindi kasya. Sahod mo 8 months, ibili ng tinapay, hindi kasya para pakainin ng mga tao yun. Sobrang dami. And then, kasunod doon mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, sabi ng author, na sinubok lang talaga. Sinubok lang ni Jesus Christ si Philip. Kasi alam ni Jesus Christ ang kanyang gagawin. Alam ni Jesus Christ ang kanyang gagawin Kung anong kanyang gagawin sa mga tao, alam na ni Jesus. Sinubok lang si Philip. So, dumating si Andrew. Pinakilala pa nga si Andrew dito na kapatid ni Pedro. Ang sabi ni Andrew dito mga kapatid, another of his disciples in verse 8, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Sabi ni Andrew, may bata dito, Panginoon. Mayroon siya 2 isda, maliliit, 2 isdang maliliit, at 5 tinapay. Pero anong magagawa nun sa sobrang dami ng tao? Siguro kung nandun kayo mga kapatid sa mga pangyayaring yan, isa rin kayo sa mga nandun, nagugutom na kayo, sumusunod-sunod kayo kay Jesus Christ, at nag-aantay kung anong gagawin ni Jesus. Magpapadala ba siya ng tinapay mula sa langit? Papaulan ba siya tulad ni Moises na ginamit ng Lord? So nandun lang sila, hindi nila inalintana ang gutom. Standard sila. Sabi sa ibang translation, 3 days na nga silang nandun Bumubuntot-buntot kay Jesus Christ. Wala silang kain mga kapatid. So naawa naman ang Panginoon. Alam niyo si Jesus Christ maawain Lalo sa panahon ng tagutom, wala ka nang makain, naawa si Jesus Christ. At kaya niyang gumamit ng mga tao para i-bless ka. At kaya niyang gawin ang miracle sa mga maliliit na bagay para paramihin ito. So, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, sige, paupuin niyo yung mga tao. Pinaupo nila mga kapatid. Pinaupo sa malaking damuhan, malawak na damuhan. Umupo naman ang mga tao, mga kapatid. At ang ginawa ni Jesus dito, kinuha niya yung tinapay, marahil pinalapit yung bata at hiniram ang tinapay. Siguro sabi ni Jesus Christ, boy, pwede bang mahiram mo na or mahingi yung tinapay mo? Kasi i-bless ng Lord yan. Ang bata naman, mga kapatid, hindi nagmaramot. Binigay kay Jesus Christ ang tinapay at ang isda. Nung binigay, pinag-pray ni Jesus Christ, mga kapatid. Alam nyo, patapos siyang ipag-pray, dinistribute sa mga tao, maganda pa ang distribution kasi hindi siya magulo. Ang sabi nga rito, sa ating text,
Sa verse 10 hanggang verse 12 ito. Then Jesus have the people sit down. There was plenty of grass in the field. And the men sat down, about 5,000 of them. Jesus then took the loaves. Tingnan niyo ito Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. So, sa ibang translation, medyo kulang dito sa NIV, binigay ni Jesus Christ ang mga tinapay na yon, matapos ipag-pray, dumami, naghimala ang Panginoong Diyos, at dinistribute ni Jesus Christ sa mga disciple ang tinapay at ang isda. Pagkatapos ito, mga disciple nito, dinistribute din naman nila sa mga tao. Ganun po ang ginawa ng mga disciple. So, well-organized po mga kapatid. So, lahat, from Jesus Christ to the disciples, and from the disciples to the people. So, lahat, hanggang sa nakakain silang lahat mga kapatid, at sila'y nabusog. Ang sabi ni Jesus Christ, sige, gather all the fragments, the leftover. So, ginather nila yung mga kapatid, at nakapuno sila ng 12 baskets. Isipin niyo po mga kapatid, nakapuno ng 12 baskets sa magitan ng 5 tinapay at 2 isda. So, ano po ang gustong ituro ng Panginoon dito sa atin mga kapatid? Sa mga talatang ito. May mga principle po tayong susundan dito sa biyaya po ng ating Panginoon. So, titingnan muna natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, una, Jesus was followed by the multitude of people. Jesus Christ was being followed by the multitude of people. Bakit siya sinusundan? Anong principle na kanilang nakita kay Jesus? Bakit sinusundan nila si Jesus Christ? Bakit gusto nilang sumunod kay Jesus? Mga kapatid, kasi mayroon silang napansin kay Jesus. Ano ang kanilang napansin, mga kapatid? Si Jesus nagpe-perform ng signs and wonders and miracles. Ganun po kalupit mga kapatid. Makikita po natin dito yung principle of power and authority. Yung anointing ng Diyos. Pag mayroon ang isang leader, pag mayroon siyang power of God, he is able to perform signs and wonders and miracles. Multitudes of people ang maaani. Yan po, taglay ni Jesus Christ yan mga kapatid. The principle of authority and power. Kaya mahalaga rin po sa mga leaders ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemies, nothing shall by any means hurt you. In Luke chapter 10, verse 19. Yan po mga kapatid ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya napakahalaga po na ang principle of authority and power ay taglay po ng kanyang mga lingkod. Kasi nakikita ng mga tao na talagang totoong lingkod dito. Bakit? Dumadalo yung kapangyarihan ng Diyos. Dumadalo yung healing, signs, wonders, and miracles. Ang mga lumpo, nakakalakad. Ang mga bingi, nakakarinig. Ang mga bulag, nakakakita. Ang mga may ketong gumagaling. Ang mga patay na bubuhay. See? Matindi ang signs and wonders na ginawa ni Jesus. Kaya multitude of people are following Him. Nakakalungkot ngayon, marami ng pakyut para sundan sila ng tao kung ano-ano mga ginagamit na mga pamamaraan para sumunod lang ng tao sa kanila. Minsan naman pinagaganda ng husto. Hindi masamang paganday ng church. Pero parang naging club ang church ma-attract lang ang mga tao. See? Para pasukin ng maraming tao. Kailangan air-condition ang lugar para dumami ang mga tao. Kinakailangan kumpleto sa mga gadgets para dumami ang mga tao. Kailangan gwapo ang preacher. See? Pero si Jesus Christ noong unang panahon mga kapatid, sinusundan siya ng napakaraming tao. Bakit? Isa po ang kanilang nakita kay Jesus. Signs and wonders. Miracles ang nakita nila kay Jesus. Sabi sa verse 2. Sabi rito, kung basahin ulit natin ang verse 2,
a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Yan ang sikreto ni Jesus Christ, mga kapatid. Kahit sa Matthew chapter 4, tingnan niyo po, mga last verse, sinundan siya ng galing sa Decapolis, galing sa Syria, galing Jordan, maraming mga lugar na mga taong pinanggagalingan, sumunod lang kay Jesus Christ para mapagaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Kaya si Jesus Christ parang celebrity ng mga panahon na yun. Multitudes. Pag sinabing multitudes of people are following Jesus, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, ay talagang countless of people are following Jesus. So, yan po ang una, Jesus Christ was being followed by the multitude of people. Kaya dalangin po natin sa ating ministry, mga kapatid, na mabuborn again ng mga tao because of God's power. Not by might of ourselves, not by might, not by power, but by the Holy Spirit of the living God. Hindi sa magitan ng ating lakas, kaya ang tao susunod sa atin o susunod sa Panginoon, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Praise God. So, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, mga kapatid, na dapat po nating tandaan, okay, Jesus Christ tests Philip's faith. He tested the faith of Philip or faith of his disciples. Alam nyo, minsan dinadaan tayo ni Jesus Christ sa testing. Totoo ka ba? Tinetest ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples. Anong klaseng testing ito? Kaya tingnan po natin, sabi nga po rito sa banal na kasulatan, sabi ni Jesus Christ, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Malinaw po yan, mga kapatid. Talagang sinubok lang ni Jesus Christ si Philip. Kaya sabi marahil ni Jesus Christ, Philip, saan tayo bibili? Ayan. Saan tayo bibili ng pagkain para makakain yung mga taong ito? Marahil talagang may pera na sila Jesus Christ. Kasi taglay-taglay naman ni Judas ang blessing ng mga panahon yon. Hindi naman sinabi ni Philip na, magkano ba yung pera niyan kay Judas para bibili tayo? Alam mo sagot ni Philip, mga kapatid, Panginoon, walong buwan na sahod, di nga kasya dyan sa sobrang dami niyan So ito sinubok ni Jesus Christ si Philip, mga kapatid. Sometimes, in times of need, mga kapatid, testing comes. Talagang idadaan ka ni Jesus Christ sa pagsubok. Gusto ni Jesus Christ subukin ang faith mo. Kung talagang alam mo na may magagawa siya. So si Philip, sa halip na sabihin ni Philip, Panginoon, kasama ka namin. Kayang-kaya kang mag-miracle para dyan. Kahit ilan pa yan, kaya mo yan, Panginoon. Hindi. Iba ang thinking ni Philip Ang thinking ni Philip, nasa pera. Ang thinking ni Philip, yung dami ng sahod. Ang thinking ni Philip, pangbili ng pagkain. Hindi niya alam yung kausap niya na Panginoon, yun ang magsusuporta sa kanilang pangangailangan. Ay sometimes, ang pera walang magagawa na sa mga panahon yun. Ay sino bang bakery ang kayang magpakain ng ganun bigla-bigla? 5,000 tao, kalalakihan pa lang yon. Ang sabi ng isang artikel, ng isang theologian, mga kapatid, na nag-comment dito, sabi, ang kababaihan dyan, 5,000 rin. Ang mga kabataan, mga 2,000, o mga 12,000 lahat ang nandong tao. Napakain lahat yun, mga kapatid. Ang binilang lang ho kasi mga kalalakihan lang. Ganon. So, in accordance to the Jewish context yan. Mga lalaki, mga binibilang. Pero, ang sabi ng theologian na yon, I forgot his name, na talagang
Ano yan? Madaming tao talaga yan. Kaya nga sabi sa verse 2, multitude na eh. So, ang thinking ni Philip, pera. Ang thinking ni Philip, yung buwan ng mga sahod. Hindi. Testing lang yung kung talagang may pananampalataya si Philip. Pero napatunayan ng Lord, mga kapatid na si Philip, nagdududa talaga kay Lord. Kaya lumutang si Andrew eh. Biglang lumutang si Andrew. Alam nyo, sabi ni Andrew, nung marinig ni Andrew yung sinabi ni Philip, lumutang siya eh. Sa verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far would they go among so many? Itong Andrew na ito, mayroon siyang faith. Mayroon siyang faith. Mayroon siyang faith. Kaya lang yung faith niya kulang. Bakit mayroon siyang faith at ang faith niya ay kulang at maliit? Sabi niya, may bata dito. Resourceful si Andrew eh. Nakakita ng bata na may tinapay eh. May bata dito, Panginoon. Binilang pa ni Andrew kung ilan eh. Nabilang pa mga kapatid eh. 5 tinapay at 2 isda. Ayan. 5 tinapay at 2 isda. Nabilang pa niya. So, kaya lang may kasunod siya. Ito, dito na nga yung bata. May 5 tinapay at 2 isda. May siya sunod pa siyang sinabi. Anong magagawa niya sa dami ng mga tao? O see? Talagang malupit ito mga kapatid. Pero, that statement gives bridge to the superfluous blessing mga kapatid. Bakit? Dahil sa 5 tinapay na yun at 2 isda, dumami yun. Pinadami ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya, hindi naman po si Jesus Christ bigla-bigla nag-miracle na lang o nag-magic siya ipapawid. Magkaroon ng tinapay, bigla nagkaroon ng tinapay. Lumabas kayo mga tinapay dyan sa ipapawid. Hindi ganon. Alam nyo, mahusay ang ginawa ni Jesus. Yung 5 tinapay at 2 isda, dahil doon, minultiply ni Jesus. Kaya alam nyo, yung maliliit na blessing po natin sa buhay natin, pag pinag-pray natin yan at pinasasalamatan natin si Lord, kaya niyang i-multiply yan. Kaya niyang yung maliit na blessing na hawak-hawak mo ngayon, kaya niyang gawing 1 million yan. Kaya niyang gawing 100 million yan. Kaya niyang i-multiply ang blessing na mayroon ka kahit maliit lang. Anong ganong katindi yan mga kapatid? Manampalataya ka lamang sa Panginoon. Hindi yung katulad ni Philip na sobrang laki ng kanyang naisip, pero kulang pa. Ito namang si Andrew, sobrang liit din ang kanyang natagpuan, pero kulang din. Pero alam niyo, pag na kay Jesus Christ ka, hindi ka na magkukulang. Amen? Sabi ni Pablo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Pagka sama mo si Jesus, di ka magkukulang. I tell you the truth. Sa biyaya ng Lord, matagal na po ako naging pastor since 1993. Hanggang ngayon, ay nakita ko po, hindi ko po nakitang ako'y pinabayaan ng Diyos. Hindi talaga nagkulang si Lord. Laging may provision ang ating Panginoon. Yun nga mga un-Christians, yun nga mga unchurched people kumakain nga din sila. Ay gaano pa kaya tayo mga anak ng Diyos? Lalo ngayon mga kapatid, pandemic. Di ba? Pandemic At ang pandemic natin, hindi lang isang bansa. Worldwide. Buong daigdig. Ang dating maraming pera, ngayon ang iba namamalimos sa lansangan. Pero still, kumakain sila. See? Tayo na mga anak ng Diyos, hindi talaga tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kayang mag-miracle ang ating Panginoon. Basta ang sikreto, manalig ka lang. Manampalataya ka kay Jesus Christ na mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Mayroon siyang magagawa sa buhay mo. Huwag kang magduda. Alisin mo ang duda sa iyong buhay. Lahat ng pagdududa, alisin mo yan. Palitan mo ng pananampalataya. Kasi marahil sinubok ka lang ng Panginoon. May blessing kay Jesus. He owns the universe. He owns the golds and silvers and millions of animals.
He owns all things, visible and invisible. Kaya niyang i-provide ang pangangailangan mo sa buhay. Manampalataya ka lang. Itong mga tao, nag-observe lang sila, sumusunod sila kay Jesus, abay, nagulat sila mga kapatid kasi ang expectation nila, sumunod sila because of miracle. Nagulat sila, mas matinding miracle ang kanila nakita eh. 5 tinapay, 2 isda, napadami. Nakapuno pa ng 12 bakol or 12 baskets. Ganun kalupit ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya dito, makikita po natin, so una, Jesus Christ was being followed by the multitude of people. And secondly, Jesus Christ tested the faith of His disciples. He tested your faith. And then pangatlo, mga kapatid, Jesus Christ instructed His disciples to organize the people. Yeah. He instructed unto His disciples that they should organize the people. Bakit? Sabi ni Jesus Christ, paupuin niyo ang mga tao. Para hindi magulo. Para hindi yung dadalo ang maraming tao. Umupo sila. And then pag upo, hiniram ni Jesus Christ or binigay ng bata ang kanyang tinapay at isda kay Jesus. Pinagbigay ng ating Panginoon. After prayer, binigay sa mga disciples. After sa mga disciples, binigay sa mga tao. Ano ibig sabihin niya? Napaka-organisado ng leadership ni Jesus. Alam nyo, sa ministry po ng ating Panginoon, ayaw niya ng disorganized ministry. Gusto ng Lord, organized ang ministry. Maayos lahat. Kaya nga nagre-require si Lord ng kaayusan eh. Maayos lahat. Kahit doon sa kainan na yon, walang nag-uunahan. Hindi katulad ngayon sa SAP. Ayan, yung tulong ng government, na nakapila, uunahan. Ang iba nag-iiyakan, mga kapatid, kasi di daw sila nakatanggap ng blessing. See? Si Jesus gusto niya ang organisadong pamamaraan. So, nag-pray sa Ama, o kinuhang tinapay, nag-pray sa Ama, binigay sa mga disciples ang pagkain, dinistribute ng mga disciples ang mga pagkain ito sa kanya, sa mga tao. At lahat nakakain. At hindi rin kalat-kalat. Oh. Sige, ayaw ko na ng tinapay na, sobra-sobra na yan eh. Tapos iniwan na lang sa mga bato, nakatungtong sa mga bato, nagkalat sa mga paligid, ang mga tinapay. Hindi. Sabi ni Jesus Christ, ipunin nyo yan ng walang masayang. Ayaw ni Jesus Christ na magsasayang ka ng blessing. Nagpagod siya ng kapipre niya, nagpagod siya ng pagpiperform ng miracles. Pinagpaguran ni Jesus Christ yan. Hindi yan magic, miracles yan. Tapos ikakalat-kalat mo lang. Di ba, mga blessing, di mo dapat ikakalat-kalat yan. Kasi pinagpaguran mo yan eh. Dapat masinok ka. Kahit piso, hindi mo dapat ikakalat-kalat at ihagis yan. Huwag mong apak-apakan at walisin para tumansik na lang sila. Kasi kailangan yan. Sabi nga, ang 1 milyon, di mabubuo kung walang piso. So, ganun po mga kabutid. And then, pang-apat, at dito po tayo magtatapos, Jesus Christ feeds the multitude. Okay, Jesus Christ feeds the multitude out of 2 fish and 5 loaves. So, ang tawag po dyan, the principle of multiplicity. Yan. So, una, principle of power and authority. Then, principle of testing. Then, principle of leadership. Good governance, good leadership. And today, the principle of multiplicity. Jesus Christ feeds the multitude. See? Multiplicity. Kaya ng Lord i-multiply ang blessing mo. Huwag kang mag-alala, kahit konti lang ang blessing mo, kaya niyang mag-multiply dyan. Kaya niyang paramihin yan. Huwag kang magduda. Huwag mong sabihin, Lord, 10 na lang ang pera ko. Anong gagawin ko? Lockdown. See? Huwag kang magduda. Mag-pray ka. Kaya kang i-bless ng Lord. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Huwag kang magduda sa buhay.
Ay, gusto ng Lord, manampalataya kasi Elijah nga, mga kapatid eh. Ay, di ba, tagutom din mga panahon yun, 3.5 years, walang makain to mga ito, sila, pati mga tao, sobrang gutom. Tapos si Elijah, pinagpipersecute pa ni Jezebel, asawa ni King Ahab, gusto siyang patayin. Alam nyo, sabi ng Lord kay Elijah, Elijah, punta ka dun sa Batis, sa Brook Cherith. Doon ka, punta ka sa Brook. Pagdating doon, sunod lang si Elijah, mga kapatid. Higa siya doon, habang yung batis, bumabagsak yung mga tubig, siguro yung lagaslas ng tubig doon sa batis na papakinggan pa niya, minsan nilalamok siya doon, basta nandun lang siya, mga kapatid. Eh, syempre si Elijah, kahit propeta ng Diyos yan, hindi na maibig sabihin, hindi siya nagugutom. Gugutom din ang mga lingkod ng Diyos. Pero, alam niyo nangyari? Si Elijah, dumating ang uwak, may dalang tinapay at may dalang karne. O may dalang, sabi nga sa ibang translation, may dalang cake eh. May dalang cake at saka karne. Nakakain si Elijah, mga kapatid. Hanggang sa 3 years, probably 1.5 years, sinusuportahan siya ng pagkain ng Panginoon sa magitan ng uwak. Uwak, hindi niya kinain yung karne na para kay Elijah, hindi niya tinuka. Binigay niya yung kay Elijah. At si Elijah nakakain, mga kapatid. Nung maubos na po yung tubig doon, na iniinom ni Elijah, sabi ng Lord sa kanya, sige, lumalis ka na dyan. So, miracle after miracles. John chapter 2, sumunod sila kay Jesus dahil sa miracles. Nung sumunod sila kay Jesus, doon sa bukid, wala silang makain, wala silang mabilan, another miracle. Si Elijah, mga kapatid, ganun din. So, umalis siya. Habang siya naglalakbay sa isang lugar, sabi ng Lord, makakita ka ng balo dyan. Gagamitin ko yung balo na yan para sa iyo. Ayun nga, nakita ni Elijah, gutom na siya. Sabi ni Elijah, Ale, or siguro sabi niya, manang, lingon yung manang. O bakit? Namumulot na panggatong yung manang, mga kapatid. Namumulot na panggatong. Kasi magsasaing nga siya. Sabi niya, may tubig ba kayo dyan? Wow eh. Sabi nung manang, meron. Kukuha akong tubig. So habang kumukuha ng tubig, mga kapatid, kasi na nga si Elijah. So habang kumukuha ng tubig, sabi niya, kasi siguro gutom na siya. Sabi niya, samahan mo na rin ng tinapay. Alam niyo, nung marinig ng babaeng ito, sabi, Mama, pasensya na kasi itong arena na to, panghuling saing ko na lang to. Pagkatapos namin kumain ito, mamamatay na kami sa gutom. Kasi huling pagkain na lang to. Siguro sabi niya, ibibigay ko pa ba to sa'yo? Huli na nga lang to para sa amin to Alam niyo, sabi ni Elijah, bigyan mo lang ako kahit konti. Konti lang. Alam niyo, mga kapatid, nung ginawa ng balo yon, binigyan si Elijah ng kaunti. Akalain mo, nagmultiply yung arena, pati ang oil, mga kapatid, hindi mo ubos-ubos, dumadami. Hanggang ang community nakakain at nakaligtas silang lahat sa gutom. Nakaabot silang 3.5 years bago dumating ang ulan. Ang Diyos kaya niyang mag-miracle sa maliit na bagay. Yung pera mong maliit, kayang i-multiply ng Lord yan. Gagawin niyang milyon-milyon yan. Manampalataya ka lang na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. So, yun po, mga kapatid. So, magtatapos po ako sa ginawa ng bata. Itong batang ito, may dalawang isda at 5 tinapay. Bakit siya mayroong ganon? Normal sa mga bata, mga kapatid, ang talagang magbaon ng tinapay at saka isda. Kasi kung saan si tatay, si nanay, mabilis magutom kasi mga bata kanya yun. At karamihan sa mga bata, mararamot. Pag hiningian mo, ayaw ko, nag-aagawan pa ng mga bata Pero mga kapatid, sa panahon yon, nung si Jesus Christ ay makita niya yung tinapay at 5 tinapay at 2 isda, maraming ginitian mo na ni Jesus Christ. Siguro kinausap ni Jesus yung bata. Sabi, boy,
Pwedeng hiramin ko muna yan. Kasi ipagpipray natin yan at pwedeng dumami yan. Oh. Bata mga kapatid, bukod sa loob na binigay ang tinapay wala nakasulat dito na, ka. Walang ganon. Binigay. Naku, nung binigay ng bata mga kapatid, dumami ng dumami. Napakain ng 5,000 kalalakihan. Ang marahil 2,000 kabataan nakakain din at ang 5,000 kababaihan nakakain din. Multitude of people at nakapuno pa ng 12 baskets. See? Bakit? Yung bata hindi naging maramot. Alam nyo, sa gawain ng Diyos, huwag kayo maging madamot. Gusto nyo maging ma-bless ng gusto, ang sikreto niyan, huwag kayong maramot kay Jesus Christ. Kung anong mayroon kayo, ibigay nyo sa Panginoon, ang para sa Panginoon. Ganun po mga kapatid. Bagaman nga itong tinapay na ito, para talaga ito sa bata, pero binigay niya buong buo kay Jesus Christ. Nag-multiply. Alam nyo, natutuwa po ako sa pandemic na ito, kasi nagme-miracle si Lord. Sa totoo lang, na-appreciate ko po yung mga kapatiran natin, na kahit sarado ang mga churches, wala pong mga pananambahan mga kapatid, na literal, walang contact, walang physical na pananambahan. Pero ito mga kapatid natin na ito, naguhulog ng kanilang blessing sa bangko. Oo, na-appreciate natin sila. Ginagamit sila ng Lord para masustain ang pangangailangan ng mga lingkod ng Lord, pati ang mga pangangailangan ng church. Ganun po mga kapatid. So, saludo po ako sa inyo, mga givers. Lalo kayong ibibless ng Lord, na kahit sa gitna ng pandemic, magmula pa noong March 16 hanggang ngayon, patuloy kayong nagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. Tulad ng bata, do you think yung 12 baskets na yun, binigay yun sa iba? Hindi. Marahil yung 12 baskets na yun, binigay lahat yun sa bata. Sabi siguro marahil lang sa Panginoon, anak, ikaw yung nagbigay ng tinapay at saka isda. O sige, ito na yung kapalit. Nakakain ka na, ito pang 12 baskets. Bahala ka na dyan kung saan mo pamimigayan. Sa iyo yan, lahat. O sige, matindi ng blessing Pag naging giver tayo kay Jesus Christ mga kapatid, matindi ang blessing. So yun po ang iiwan ko sa inyo. Blessings after blessings. Miracles after miracles ang ginagawa ng Lord. Sa gitna ng pandemic na ito, alam ko may mga miracles na ginagawa ng Lord sa buhay po natin. Tayo po, pag pinagpala ng ating Panginoon, maging channel po tayo ng God's blessing. In the midst of pandemic, tulad ng ginawa ng batang ito, maging channel po tayo ng mga blessings ng ating Panginoon. And I assure you, you will be blessed in this time, in this life, and in the age to come. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon mga kapatid. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Binamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng Biblia. Panginoon, ang lahat po nakapakinig sa mga oras na ito, patuloy niyo pong pagpalain. I-bless mo ang kanilang kabuhayan, i-bless mo ang kanilang mga negosyo, i-bless mo ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Lord, sino man sa amin ang tingin niya sa kanyang sarili, kinakapos na siya at siya nagdududa, tulad ni Philip at ni Andrew, Panginoon, I pray by the power of the Holy Spirit, multiply the blessings of your people. In the midst of scarcity, you are able to multiply blessings after blessings, Panginoon. Lord, ang aking mga kapatid sa ibang bansa, ang mga missionaries, patuloy niyo pong pagpalain sila worldwide, lahat ng mga nakapanood ng programang ito, ng pangaral na ito, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Ang aking mga kapatid sa GCA Ministry, GCA Churches, patuloy niyo pong i-bless. Ang aking mga kapatid sa Assemblies of God, patuloy niyo po silang pagpalain. Ang aking mga kapatid na Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Wesleyan, UCCP, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Sa gitna ng pandemic na ito, your name is glorified. And we believe the signs and wonders and miracles. This you pray in the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In Jesus Christ's name, Amen and Amen. God bless po mga kapatid sa bawat isa sa atin.